The country's unemployment rate stood at 5% in March. Now, this is higher than 3.9% recorded a year ago, but slightly lower than February's 5.1%. Let's get more details from Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, go ahead. Diego Angela, nasa 2.58 million ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso 2026. Katumbas yan ng 5% unemployment rate. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa nga ito kumpara sa 2.66 million o 5.1% na unemployment rate noong Pebrero 2026, pero mas mataas sa 1.93 million o 3.9% na unemployment rate noong Marso ng nakaraang taon at nakitaan nga ng malaking pagbaba ng employment sa fishing and aquaculture na nabawasan ng 420,000 kumpara noong Pebrero. Maraming mangingisda daw kasi yung apektado dahil nga sa pagmahal ng diesel. So dito raw nakikita na mas maraming mangingisda yung pinipili na hindi muna magpunta sa laot at mangisda, no, dahil nga rin sa mahal ng diesel lalo na noong Marso 2026. Bukod dyan, bumaba rin ng 299,000 mula noong Pebrero 2026 ang nasa other service activities, partikular yung domestic services. Ayon kay PSA USEC Dennis Mapa, no, posible na mas marami kasing households ang mas nagtitipid kaya bumaba rin yung employment dito sa domestic services. Samantala, tumaas din ang underemployment rate na nasa 6.03 million o 12.3% kumpara sa 5.84 million o 11.8% noong Pebrero 2026. Angela, isa raw sa mga dahilan kung bakit posibleng bumaba yung unemployment rate ngayong Marso 2026 ay yung pagbaba rin ng labor force participation rate. Mas marami raw kasi yung mga Pilipinong piniling mag-aral na nadagdagan niya ng 394,000 at nadagdagan din yung magpo-focus muna sa kanilang family duties na nadagdagan ng 43,000. At ngayon kasi nasa 51.65 million o 63.3% ang labor force participation rate, mas mababa nga kumpara sa 52.09 million o 63.8% noong Pebrero. Angela, Jede. Well, Fatima, I'm looking at the 2026 monthly trend on the unemployment rate. Nakita ko yung difference sila dito from January 2026, 5.8%, which is the highest level following the post-holiday cool down. And then Feb 2026 is 5.1%, then down to 5% nitong March. So, given with what's happening right now, the Middle East, etc., sa tingin mo ba may pagkakataon pa, may chance pa, may possibility na mas bumaba if ever itong unemployment rate natin? Angela, ito ng mga datos no, mula pa noong Marso 2026 itong inuulat ngayon. So posible pa rin no, na at hopefully nga ay bumaba pa yung unemployment rate. At dito kasi nitong datos ng Marso 2026 talagang ramdam yung crisis, no, at dun nga yung mataas na presyo ng diesel at gasolina na talagang nakikita natin nga may epekto dito sa labor force. Angela. So itong unemployment rate nag-decline, pero yung underemployment naman, posible daw tumaas kahit dumami ang trabaho. It's because yung spending power ng isang manggagawa liliit. Do we see this trend continuing, Fatima, possibly for the next few months? Diego, tama ka, no? Yan nga yung nakikita natin dito sa trend, no? Talagang tumaas yung underemployment rate kumpara noong Pebrero 2026. So, ibig sabihin, mas marami yung talagang naghahangad ng more hours of work o di kaya madagdagan yung kanilang trabaho. At posibleng dahil nga rin yan sa crisis, Diego. Oo, kasi Fatima, 'di ba, sabi nila kaakibat ng pagbaba ng unemployment, dumadami kasi ang trabaho, mas madaming magrereklamo dahil mababa pa ang sweldo until i-address yung salaries ng manggagawa.
Yes, Diego, tama ka dyan. Well, kung yung sinasabi nga nila 5% ngayon ang unemployment rate this month of March, that is equivalent to 2.58 Filipinos na walang trabaho. Tama, Fatima, 'di ba? So, aside doon sa kaninang binanggit mo na nakikita nilang may mga kakulangan na pagbibigay ng trabaho sa agriculture sector, saan naman nila mas nakikita ngayon yung pupwedeng punan, no, yung mataas na services na kinakailangan ng trabaho, ng mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino? Angela, at talagang bukod nga doon, no, tinitignan din na kailangan makabawi yung agriculture sector din, no, dahil nga talagang apektado rin yan ng krisis. At nabanggit mo nga, Angela, no, nasa 2.58 million yung bilang ng mga walang trabaho. At isang makikita din na epekto ay yung, o dahilan, ay yung pagbaba nga ng labor force participation, no, dahil mas marami nga rin yung pinipili na mag-aral muna at mag-family duty. So yun ang isa sa mga dahilan daw kung bakit talagang nakitaan ng pagbaba ito nga unemployment rate ng Marso. All right, thank you for that. Mobile Journal Fatima Baduria reporting live.